Isa na namang astig na Tagalog movie recap ang mapapanood nating palabas ngayong araw mga Juan. Ito ay isang suspense-adventure action film na na-release noong 2015 na ang pelikulang Jurassic World at siguradong ika-enjoy niyong lahat na panoorin. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na Tagalog movie recap. Ang mag-asawang sina Scott at Karen ay tinulungang ihanda at ihatid ang mga anak nilang sina Zack at Gray para sa kanilang ilang araw na bakasyon sa Isla Nublar. Pagdating ni Zack sa island ay sinalubong sila ng assistant ng tiyahin nila na si Zora at pumunta ang magkapatid sa Jurassic World theme park. Ilang saglit ay binigyan ni Zora ang magkapatid ng VIP access bracelet mula sa tiyahin nila upang hindi na nila kailangang maghintay sa mga pila sa pagpunta sa iba't ibang atraksyon ng Jurassic World. Samantala ang tiyahin ni Zack na si Claire na ang operations manager ng theme park ay nilibot ang mga investors nila sa kanilang dinosaur research laboratory. Pinaliwanag ng manager na dahil nais ng mga tao ng mas malalaki at mas nakakatakot na mga dinosaur ay taon-taon sila lumilikha ng bagong uri ng mga ito mula sa nadidiskubre nilang mga fossil. Kasama si Dr. Wu ay pinaliwanag ni Claire ang unang modified hybrid dinosaur nila na ang Indominus Rex o ang I-Rex na may taas na 50 feet kapag lumaki ng husto at malamang ay dadayuhin ng napakaraming tao sa oras na malantad na nila ito sa publiko. Hindi nagtagal ay kinamusta sina Gray at Zack ng kanilang tiyahin at binigyan niya sila ng budget para sa pagkain nila. Pero sinabihan ni Claire ang mga pamangkin na dahil sobrang abala siya sa trabaho ay ang assistant muna niya ang sasama sa kanila sa buong theme park. Samantala sa kabilang parte ng Isla Nublar ay makikita ang ex-boyfriend ni Claire na si Owen Grady na sina Sonny ang mga alaga niyang Velociraptor na sumunod sa mga utos niya. Ang katrabaho ni Owen na si Barry ay binati siya sa matagumpay na paggabay niya sa mga raptor. Ngunit si Vic Haskins na ang leader ng Indian Security Division ay dahil nalaman na nauutusan ni Owen ang mga raptor ay minungkahi nito sa lalaki na maaari nilang gamitin ang mga dinosaur niya sa mga operasyon nila. Mariin na tumanggi naman si Owen kay Haskins dahil sobrang mababangis na hayop ang mga raptors. Kalaunan ay aksidenteng nahulog ang isang lalaking empleyado sa gitna ng cage at nagmadaling hinarang ni Owen ang mga Velociraptor upang mahila pabalik ni Barry ang lalaki sa loob. Pagkatapos ay mabilis na pumasok si Owen sa gate bago ito may sarado ng kaibigan niya at napansing bagong empleyado pala roon ang binata. Sa sunod na eksena ang magkapatid ay kumuha ng mga litrato ng mga maaamong herbivore dinosaur pero agad na naisipan ng binatilyo na iwan nilang dalawa sa lugar si Zora. Pagkatapos ay nanood sila ng pagpapakain ng isang Tyrannosaurus Rex o ng T-Rex na si Rexy. Sa kasalukuyan na yon ay pumunta si Claire sa control room ng Jurassic World at ni-report sa kanya ng mga empleyado ng departamento na sina Lowery at Vivian ang ilang sitwasyon sa iba't ibang parte ng theme park. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa may-ari ng Jurassic World na si Simon Masroni at pumunta sila sa pinakamalaking cage nila na ang Paddock 11 upang makita at makamusta ni Simon ang bago niyang dinosaur na ang Indominus Rex o ang I-Rex. Labis na namangha si Simon sa Indominus pero dahil nangangamba siyang posibleng makatakas sa Paddock 11 ang dinosaur ay sinabihan niya si Claire na papuntahin roon si Owen Grady upang inspeksyonin ang cage. Samantala si Zack at Gray ay nanood ng pagpapakain sa dagat ng dambuhalang dinosaur na ang Mosasaurus at biglang bumaba ang kanilang mga upuan upang makita nila sa ilalim ng karagatan ang napakalaking dinosaur. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay pinuntahan ni Claire si Owen sa trailer van nito at mula sa utos ni Masroni ay pinakiusapan niya ang lalaki na i-check ang cage ng Indominus Rex. Bagaman nagkaroon silang dalawa ng pagtatalo mula sa huling date nila ay pumayag na rin si Owen sa babae. Kalaunan pagdating nila sa Paddock 11 ay pinaliwanag ni Claire na galing sa T-Rex ang lahi ng Indominus Rex ngunit hindi niya alam kung saang lahi pa ito hinalo. Subalit nang papakainin na nila ang Indominus Rex ay hindi na ito madetect ng system nila sa loob ng kulungan at napansin ni Owen ang malalaking kalmot sa pader. Naisip ni Claire na nakatakas sa Paddock 11 ang dinosaur at agad na sinabihan niya sina Lowery at Vivian na hanapin ang I-Rex mula sa tracking device nito sa katawan. Pero napansin ni Lowery sa system na nasa loob pa rin ang kulungan ng Indominus at nakita niya sa screen na iniimbestigahan ni Owen at ng dalawa pang empleyado ang mga kalmot sa pader. Nang sinabihan ni Vivian sina Owen na nasa cage ang Indominus ay agad na tumakbo sila palayo ngunit mabilis na nakuha ng nilalang ang isang empleyado at nilamon ito.
ang isang empleyado naman at si Owen ay nagawang makalabas ng Paddock 11 subalit malakas na winasak ng dambuhalang I-Rex ang konkretong gate. Nagtago sa ilalim ng isang sasakyan si Owen at binuhos niya sa katawan ang gas nito habang ang empleyado ay natagpuan ng Indominus Rex na nagtatago sa kabilang truck at agad na kinain siya. Pero hindi napansin si Owen ng nilalang sa ilalim ng van at naglakad ito palayo ng Paddock 11. Samantala sina Claire at Masrani ay pinag-utos sa Asset Containment Unit o sa ACU na pigilan at hulihin ang Indominus Rex gamit lang ang mga di nakakamatay na mga sandata nila dahil napakalaki ng nagastos ng may-ari sa nilalang. Pero ilang saglit ay pumunta sa control room si Owen, inis na nasabi niya kina Claire na dahil sa talino ng I-Rex ay nagkunwari itong nakatakas sa cage upang makalaya roon at malaking pagkakamali ang paglikha nila rito. Maya-maya ay napansin ng ACU na tinanggal ng Indominus ang tracking device nito sa katawan at nag-camouflage sa mga puno ang dambuhalang dinosaur bago nito mabilis na inatake ang mga miyembro ng grupo. Subalit gamit lang ang mga stun stick ng mga ACU agents ay walang kahirap-hirap na natapos sila ng Indominus Rex hanggang sa malamo ng nilalang ang karamihan sa kanila. Nasabi naman ni Owen kina Masrani at Claire na dahil pinalaki nila sa cage ang I-Rex ay tatapusin ng nilalang ang lahat ng makita nito sa daan ngayong malaya na ito. Minungkahi niya sa dalawa na palikasin ang mga tao sa theme park at tapusin ang Indominus Rex gamit ang mga baril nila. Ngunit tumanggi si Claire sa kanya dahil maaaring hindi na sila magbukas muli at madamay pa sa operasyon ang karamihan sa mga empleyado at inis na umalis si Owen sa control room. Pagkatapos ay pinag-utos ng manager na papasukin ang lahat sa loob ng Jurassic World upang mailayo sila sa panganib. Ilang saglit ay pumunta si Masrani sa research laboratory at sinabihan niya si Dr. Wu na ipapasarado na ng mga opisyal ng kumpanya ang Jurassic World at kukumpiskahin nila ang lahat ng nagawa ng doktor sa pasilidad. Ngunit kinasama yun ng loob ni Wu dahil napakaganda ng mga nagawa nila sa laboratory at nasabing si Masrani ang dapat nasisihin sa nangyari dahil siya ang nag-request sa kanila na gawing mas mababangis ang mga dinosaur sa park. Samantala sina Gray at Zack ay sumakay ng isang gyrosphere ngunit huli na nang nalaman ng operator na pinapasarado na yon ng control room at pinabalik nito sa loob ang lahat ng tao. Ilang saglit nang nalaman ni Claire kay Zora na tumakas sa kanya ang magkapatid ay agad na tinawagan ng babae si Zack ngunit dahil sa hina ng signal sa loob ng gyrosphere ay hindi siya marinig ng binatilyo. Kahit naman sinabihan ng magkapatid ng system na bumalik na ng resort ay naglibot pa rin sila sa paligid at pumunta pa sa pinagbabawal na lugar kung saan sila nakakita ng mga Ankylosaurus. Samantala sa tulong ni Lowery ay nalaman ni Claire ang lokasyon ni Zack at agad na pinakiusapan ng babae ang mga security na kunin sa lugar ang mga pamangkin niya ngunit hindi nila magawa dahil sa dami ng mga taong pinapabalik ng mga ito sa loob ng resort. Kaya't nagmadaling pinakiusapan ni Claire si Owen na hanapin at kunin ang mga pamangkin niya. Maya-maya si Haskins ay pinapunta sa Isla Nublar ang napakaraming mga Indian security agents niya. Sa kasalukuyan na yun habang nasa restricted area pa rin ang magkapatid ay biglang sinipa ng I-Rex ang sinasakyan nilang gyrosphere at malakas na nahampas pa ng buntot ng Ankylosaurus ang sasakyan. Pagkatapos ay nakita ni Zack kung paano tapusin ng Indominus ang Ankylosaurus subalit agad na kinagat nito ang gyrosphere at hinampas sa sahig. Pero agad na bumaba sa sasakyan ng magkapatid at tumalon sa kalapit na falls upang tuluyang makatakas sila sa dambuhalang dinosaur. Maya-maya sa paglalakad ni Zack at Gray sa kagubatan ay nakita nila ang lumang Jurassic Park building na nababalot na ng mga halaman at mga sanga ng gubat. Sa kasalukuyan na iyon ay napansin ni Masrani kasama sina Lowery na papunta sa theme park ang I-Rex dahil nasesense nito ang radiation ng libu-libong tao roon. Ilang saglit ay pumunta si Haskins sa control room at minungkahi kay Masrani na gamitin nila ang mga Velociraptor upang tugisin ang Indominus. Pero tumanggi ang may-ari at naisipang sumakay ng helicopter kasama ang mga ACU agents dala ang machine gun nila upang tapusin ang nilalang. Samantala sina Owen at Claire ay nakita sa kapatagan ng isang Apatosaurus na nag-aagaw buhay dahil sa pag-atake rito ng I-Rex. Subalit nakakita pa sila ng mas maraming Apatosaurus na tinapos rin ng I-Rex at na-realize ni Owen na hindi sila kinain ng Indominus kundi pinatay lang bilang libangan. Kalaunan ay natagpuan nila ang wasak na gyrosphere ng magkapatid at agad na napansin ng lalaki na nakatakas ang mga bata at tumalon sa kalapit na falls. Maya-maya si Zack ay nagawang maayos ang lumang truck ng Jurassic Park at sinakyan nila ito paalis ng lugar ngunit huli na nang nakarating roon sina Owen at Claire. Ilang saglit ay biglang inatake sina Owen ng Indominus Rex mula sa loob ng lumang park at agad na tumakbo sila palabas ng gusali. Kalaunan ang I-Rex ay sinimulang pumunta sa aviary kung saan nakakulong ang mga Pteranodon at sina Masrani ay agad na pinagbabaril ang nilalang ng machine gun ngunit mabilis na nakapasok na ito sa aviary.
Pagkatapos ay lumabas sa butas ang mga Pteranodon at inatake ang helicopter ni Masrani pati na ang dalawang ACU agents ng aircraft na kinabagsak ng sasakyan nila sa loob ng kulungan. Hindi nagtagal ay nakarating sa Jurassic World Theme Park ang malaking grupo ng mga Pteranodon at mabilis na inatake ng mga ito ang ilang mga sibilyan sa daan pati na ang mga establishmento sa buong paligid. Sa kasalukuyan na yon ay sinabihan ni Haskins ang mga empleyado sa control room na mula sa utos ng mga opisyal ng kumpanya ay sila na ng mga tauhan niya ang mamamahala sa Jurassic World matapos na mamatay ni Masrani. Pagbalik ng magkapatid sa theme park ay nakita nilang biglang kinuha si Zara ng isang Pteranodon at hinulog sa kalapit na dagat. Subalit pagsugod sa kanya ng isang Pteranodon sa tubig ay mabilis na nilamon silang dalawa ng Mosasaurus. Ilang saglit si Owen kasama ang ilang mga ACU security personnel ng theme park ay matapang na pinagbabaril ang mga Pteranodon. Nang inatake ang lalaki sa likod ng isang Pteranodon ay agad na pinalo ito ni Claire sa ulo at binaril ng maraming beses. Si Owen naman ay biglang hinalikan si Claire at kalaunan ay nakita ng babae sa daan ang dalawang pamangkin niya. Maya-maya ay ni-report ni Lowery kina Claire at Owen na sina Haskins na ang namamahala sa park at plano nitong gamitin ang mga raptors laban sa Indominus Rex. Pagsapit ng gabi ay agad na pumunta sina Owen sa kulungan ng mga Velociraptor habang si Haskins ay nilagyan ito ng mga kamera sa ulo bilang paghahanda sa misyon nila. Galit na sinuntok ni Owen si Haskins ngunit nasabi ng lalaki na tutuloy pa rin nila ang kanilang misyon sumama man siya sa kanila o hindi. Pero dahil si Owen lang ang nakakapag-utos sa mga raptor ay napilitan siyang sumama sa operasyon ni Haskins at pinagplanuhan ang pag-atake nila sa Indominus kasama ang mga alaga niya. Pagkatapos ay sumakay sina Claire at ang mga pamangkin niya sa isang medical van ng kumpanya habang si Owen ay pinaamoy sa leader ng mga raptor na si Blue at sa iba pang Velociraptor ang natanggal na laman ng I-Rex at pinakawalan niya ang mga ito. Sakay ng motor ni Owen ay sinabayan niya sa pagtakbo ang mga Velociraptor na kasama sina Barry at ang mga Engine Private Security Team ni Haskins. Samantala si Dr. Wu ay tinulungan ng mga tauhan ni Haskins na masakay sa isang helicopter upang ligtas na mapalikas siya sa isla. Hindi nagtagal ay natagpuan ng mga Velociraptor sa kagubatan ang Indominus Rex subalit nagawang makipag-communicate sa mga ito ng dambuhalang dinosaur dahil may lahi rin pala siyang raptor. Pagkatapos ay pinagbabaril ng buong grupo ang I-Rex subalit isa-isang inatake ni Blue at ng iba pang mga Velociraptor ang mga engine security agents sa gitna ng kagubatan. Bagaman napabagsak ng mga agents ang ilang raptor ay nagawang matapos ng mga ito ang malaking bilang nila kaya't nagmadali silang lumikas sa lugar. Maging ang medical van ni Claire ay inatake rin ng dalawang Velociraptor pero ang magkapatid ay matapang na kinuryente ng stun gun ang isa sa mga ito. Kalaunan ay sinabihan ni Owen si Claire na babalik sila sa theme park at pagdating sa lugar ay tumakbo ang grupo sa laboratory subalit nadatna nila roon sina Haskins at ang mga agents nito na kinukuha ang mga embryo ng mga dinosaur. Binunyag ng lalaki na sa tulong ni Dr. Wu ay palihim na inimpluwensyahan nila si Masrani na malikha ang Indominus Rex upang gamitin itong sandata sa militar imbis na gawing atraksyon sa park. Pero biglang dumating sa pasilidad ang isang Velociraptor at sinubukan ni Haskins na pakalmahin ang nilalang subalit walang awang nilamon siya nito. Mabilis na tumakbo palayo sina Claire ngunit agad na hinarang sila ng tatlong Velociraptor na kasama si Blue pero si Owen ay matagumpay na napakalma ang asul na raptor niya. Kalaunan pagdating sa lugar ng Indominus ay aatakihin ito ni Blue ngunit malakas na napatalsik siya ng I-Rex. Si Owen naman ay pinaatake ang dalawa pang mga Velociraptor sa higanting nilalang habang binabaril niya ang dinosaur gamit ang shotgun niya. Kalaunan ay naisipan ni Claire na tumakbo papunta sa Paddock 9 at sinabihan niya si Lowery na buksan ang cage upang mapakawalan nila sa kulungan ang Tyrannosaurus Rex o ang T-Rex na si Rexy. Samantala ang Indominus Rex ay nagawang matapos ang dalawang Velociraptor ni Owen pero si Claire ay ginabayan ang Tyrannosaurus papunta sa I-Rex at agad na kinalaban niya ito. Nagagawang makalamang ni Rexy sa I-Rex subalit hindi nagtagal ay nabalibag siya ng Indominus ng ilang beses sa mga istruktura ng theme park. Nang bumangon at umatake uli sa I-Rex si Blue ay buong lakas na kinalaban uli ng Tyrannosaurus ang Indominus hanggang sa malakas na natulak niya ang kalaban sa tabing dagat at biglang kinuha ito ng Mosasaurus at nilamon sa ilalim ng karagatan. Pagkatapos ay kalmadong umalis sa lugar ang Tyrannosaurus Rex at kalaunan si Blue ay tila nagpaalam kay Owen bago siya mag-isang umalis ng parke. Pagsapit ng umaga ay pumunta sina Owen at Claire sa daungan ng Isla Nublar kung saan nanatili ang mga tao lalo na ang mga sugatan. Kalaunan ay pinuntahan roon sina Zack at Gray ng mga magulang nila habang sina Owen at Claire ay magkasamang umalis sa lugar. Maya-maya mula sa helipad ng abandonadong Jurassic World ay sumigaw ang T-Rex ng napakalakas bilang pagdedeklara na siya na ang hari ng Isla Nublar.
Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.